Mga senior, 10 senyales na tatagal pa ang buhay mo. May mga senior na kahit lampas 90 anyos na, alerto pa rin ang pag-iisip, matibay pa rin ang katawan, at hindi madaling dapuan ng sakit. Hindi ito tsamba, hindi lang ito dahil sa lahi o gatas na iniinom. May mga palatandaan sa araw-araw na nagpapakita kung ang isang tao ay may mataas na tsansa na tumagal pa ang buhay. At kung isa ka sa mga senior na may ganitong senyales, maaaring hindi mo lang napapansin, pero meron ka ng taglay na natural advantage para mabuhay ng mas mahaba. Ang unang mapapansin sa mga seniors na mahaba ang buhay ay ang kalmadong tibok ng puso. Hindi ito palaging sinusukat sa ospital, minsan makikita mo lang ito sa sarili mong katawan. Kapag hindi ka madaling hingalin habang naglalakad, kapag kayang-kaya mong mag-akyat ng hagdan kahit dahan-dahan, at kapag hindi ka agad napapagod sa simpleng gawain sa bahay, senyales ito na maayos ang kondisyon ng puso mo. Dahil kung malusog ang puso, maganda ang daloy ng dugo sa buong katawan, at kung maganda ang sirkulasyon, lahat ng organs ay napapakain ng oxygen at nutrients. Isa ito sa mga pangunahing dahilan ng longevity, stable cardiovascular health kahit sa edad na 70 pataas. Isa pang senyales ay ang consistency ng bowel movement. Maaring awkward itong pag-usapan, pero ang mga matatandang regular ang pagdumi. Hindi nagkakaroon ng kabag, hindi tinitibi, at hindi bloated araw-araw, ay may malusog na digestive system. Ang healthy na bituka ay hindi lang tungkol sa pagkain. Isa itong senyales na maganda ang gut microbiome, yung mga good bacteria na tumutulong sa digestion, immunity, at hormone regulation. Kapag balanse ang flora sa tiyan, mas malakas ang resistensya. Mas kaya mong labanan ng impeksyon at mas maganda ang mood mo. Oo, dahil may koneksyon ang tiyan sa utak. Makikita rin sa kalidad ng pagtulog kung gaano kalusog ang isang senior. Ang mga matatandang nakakatulog ng mahimbing sa gabi, yung hindi gigising-gising kada 2 oras, hindi naaapektuhan ng bladder problems at hindi rin puyat sa kaiisip, ay mas mabilis nakaka-recover ang katawan. Kapag tuloy-tuloy ang tulog, mas naaabot mo ang deep sleep kung saan nangyayari ang cell repair at hormone regulation. Kapag regular kang natutulog ng 6 to 8 hours na hindi putol-putol, senyales ito na balanse ang katawan mo at kalmado ang nervous system. At kapag malusog ang pattern ng tulog mo, mas mababa ang risk sa diabetes, high blood at cognitive decline. Isa rin sa hindi laging nababanggit pero napakahalagang palatandaan ay ang pagkakaroon ng malalim at tuloy-tuloy na relasyon sa asawa, kapamilya, kaibigan o kahit alagang hayop. Ang emotional connection ay nagbibigay ng dahilan para gumising araw-araw. Ang seniors na hindi nalulugmok sa lungkot, hindi naiisolado at may kasama sa buhay ay mas mababa ang risk ng depression, mas maganda ang brain health at mas matibay ang katawan laban sa stress-related illness. Hindi ibig sabihin nito na dapat laging maraming tao sa paligid. Kahit isang taong nagbibigay ng presensya, sapat na para maging protective factor sa pagtanda. Makikita rin sa gait o paglalakad ng isang senior kung gaano siya katibay. Kapag kayang tumayo ng walang tulong, nakakalakad kahit dahan-dahan pero steady at hindi madaling madapa o matumba, senyales ito na malakas pa ang central nervous system. Hindi lang ito tungkol sa lakas ng tuhod, kundi sa balanseng koordinasyon ng utak, nerves at muscles. Ang pagkakaroon ng steady gait ay palatandaan na walang neurological issues, walang inner ear problems at may sapat na motor control. Lahat ng ito ay konektado sa longevity. Pati na rin ang kakayahang ngumiti at tumawa araw-araw. Simpleng bagay pero malalim ang ibig sabihin. Ang mga seniors na hindi palaging irritable, marunong magbiro,
nakakatawa pa rin ang simpleng bagay at may emotional resilience ay kadalasang may mas mababang level ng stress hormones sa katawan. Kapag mababa ang cortisol sa katawan, mas maganda ang immune response, mas kalmado ang blood pressure at mas mabagal ang biological aging. Ang masayahing matatanda ay hindi lang basta positibo. Madalas sila rin ang hindi inaatake ng kung ano-anong sakit. At kung ikaw ay isa sa mga seniors na curious pa rin, nagtatanong pa rin, nagbabasa, nanonood ng mga video tungkol sa kalusugan at interesadong matuto, senyales ito ng active brain aging. Kapag hindi mo pinapayagang mabulok ang utak mo sa routine at katamaran, pinapangalagaan mo ang mental sharpness mo. At kapag alerto pa rin ang isip mo, mas malakas ang kontrol mo sa katawan, mas mabilis kang makadetect ng early signs ng sakit, at mas buo ang desisyon mo sa araw-araw. Makikita rin sa simpleng gawaing bahay ang tibay ng isang senior. Yung tipong marunong pa rin magluto, nag-aayos ng sarili, nagwawalis, at hindi dependent sa iba para sa basic needs. Self-functioning sa senior years ay malaking senyales ng extended lifespan. Ibig sabihin, hindi pa bagsak ang major organs mo, hindi pa sabog ang hormones mo, at malakas pa ang musculoskeletal system mo. Ang kakayahang kumilos ng mag-isa ay senyales ng autonomy, and autonomy is freedom. And freedom, when preserved, adds years to life. Hindi rin mawawala sa listahan ng normal na appetite. Ang seniors na may gana pa rin kumain, marunong pumili ng pagkain at hindi nagpipilit kumain ng puro matatamis lang o processed food ay mas may chance tumagal. Ang malusog na appetite ay senyales ng balanse sa hormones, gut health at psychological stability. Kapag kaya mo pang malasahan ng buo ang pagkain, ibig sabihin hindi pa naapektuhan ang nerves mo. Kapag may gana ka pang kumain ng prutas, gulay at sabaw, ibig sabihin buhay na buhay pa ang taste receptors mo at hindi pa humihina ang absorption ng nutrients sa bituka mo. At isa pa sa mga palatandaan ng longevity na hindi pansin ng marami, ang paghinga ng malalim at maayos. Yung tipong hindi ka hinihika, hindi barado ang ilong at hindi mababaw ang hininga. Ang maayos na paghinga ay palatandaan ng malusog na baga, malinis na hangin sa paligid at maayos na posture. Kapag walang obstruction sa paghinga, mas magandang blood oxygenation, mas malinaw ang pag-iisip, mas mataas ang energy level at mas mabilis ang recovery ng katawan. Sa katawan ng isang senior, bawat organ ay may sariling storya ng pagkasira at paggaling. At sa kabila ng edad, may mga katawan pa ring marunong mag-repair, mag-adapt at magtagal. Depende sa kung paano ito ginamit, inalagaan at pinakain. Kaya kahit dalawang taong magkaedad, magkaiba ang kondisyon at dito pumapasok ang lalim ng tunay na senyales kung sino ang may mas malaking tsansa na humaba pa ang buhay. Isa sa mga pinakaimportanteng aspeto ng longevity ay ang low level of chronic inflammation. Maraming matatanda ang akala nila wala silang sakit kasi wala silang nararamdamang masakit. Pero hindi ibig sabihin na kung tahimik ang katawan mo, wala nang nangyayaring masama. Ang tinatawag na silent inflammation ay yung mababang antas ng pamamaga sa loob ng katawan na tumatagal ng taon. Hindi siya masakit pero unti-unti nitong sinisira ang mga ugat, organs at cells. Pero kung isa ka sa mga seniors na hindi madaling mapagod, hindi namamaga ang mga kasukasuan at hindi laging bloated o masakit ang tiyan, posibleng mababa ang inflammation level mo. At ito ang isa sa pinakamatibay na predictors ng mahaba at maginhawang buhay. Kasunod nito ang kakayahang makarecover agad. Kapag may sipon ka at gumagaling ka sa loob lang ng 2 araw, kapag may pilay ka pero kaya mong maglakad ulit kinabukasan, o kapag may pagod ka pero isang tulog lang balik sigla ka na, senyales ito na active pa ang repair mechanism ng katawan mo. Ibig sabihin, hindi pa bagsak ang immune system mo, gumagana pa rin ng maayos ang liver, kidneys at lymphatic system mo.
Maraming matatanda ang hirap gumaling hindi dahil sa edad, kundi dahil sa kakulangan ng nutrients, tulog at movement. Pero kung mabilis ka pa ring bumalik sa normal mula sa kahit anong stress, may kakayahan ka pang magtagal. Makikita rin ang senyales sa mental clarity. Hindi mo kailangang maging sobrang talino, pero kung naiintindihan mo pa rin ang paligid mo, kaya mo pa rin sumabay sa usapan at naiisip mo pa kung saan mo nilagay ang mga gamit mo, malaking bagay ito. Ang utak ay parang kalamnan, kapag hindi ginagamit, humihina. Kaya kung active pa rin ang memorya mo, malakas pa rin ang analytical thinking mo at hindi ka palutang sa araw-araw, senyales ito na pinoprotektahan pa rin ng katawan mo ang cognitive functions mo. Ang longevity ay hindi lang sa katawan kundi sa utak din. May isa ring hindi pansin agad pero malaking indicator, emotional regulation. Ang seniors na hindi madaling magalit, hindi mabilis ma-stress at marunong huminga ng malalim bago magsalita, sila ang kadalasang tumatagal. Bakit? Dahil hindi pinupuno ng stress hormones ang katawan nila. Hindi na nila sinasayang ang lakas sa galit, inggit o guilt. Ang emotional calmness ay directly related sa lower blood pressure, better heart rate variability at mas mahusay na digestion. Hindi ito simpleng mabait lang, ito ay physiological advantage. Sa panlabas na anyo, minsan makikita mo rin ang senyales. Ang balat na kahit may kulubot ay mukhang hydrated, hindi tuyot, hindi masyadong makati o flaky. Senyales ito na maayos ang hydration, blood flow at nutrient absorption. Hindi ito tungkol sa pag-aalaga ng skin sa labas kundi sa loob. Kapag ang liver mo ay malinis, ang colon mo ay regular at ang kinakain mo ay mas natural kaysa processed, mas nagre-reflect ito sa balat. Kaya kahit pa may edad ka na, kung mukhang buhay pa rin ang kulay ng balat mo, malaki ang chance na buhay pa rin ang organ systems mo sa loob. Tingnan din ang tibay ng boses. Ang seniors na may buo pa ring boses, hindi parating paos, hindi hinihika, at may lakas pa rin magsalita ng diretsyo. Kadikit nito ang lakas ng baga. Kapag humihina ang respiratory system, madaling mapagod, madaling manghina, at madaling maputulan ng hininga kahit simple lang ang ginagawa. Pero kapag buo pa ang boses mo at kaya mong magsalita ng diretsyo ng walang hingal, senyales ito na healthy pa rin ang oxygen capacity mo. May mga seniors na kahit payat o malusog ay may kakayahang i-handle ang biglaang pagbabago. Kapag may emergency, may problema o may bad news, hindi sila natataranta agad. Sila yung kalmado, marunong mag-isip bago kumilos. At ito ay hindi lang ugali, ito ay senyales ng magandang adrenal health. Kapag hindi overworked ang adrenal glands mo, mas kaya mong humarap sa stress. At kung kaya mong harapin ang stress nang hindi ka pinapatumba nito, malaking bagay ito sa pag-extend ng buhay. Hindi rin natin pwedeng ihiwalay ang spiritual peace. Ang mga seniors na may pananalig, may panalangin, may routine ng tahimik na pagninilay sa araw-araw, sila yung madalas na hindi natatakot sa kamatayan, hindi nababahala sa takbo ng mundo at may kapayapaan sa puso. Ayon sa ilang studies, ang spiritual discipline ay nagpapababa ng inflammation markers, nagpapaganda ng immune response at nagpapalalim ng tulog. Kapag wala kang kinikimkim na galit, hinanakit o guilt sa puso, malaki ang epekto nito sa katawan mo. Emotional peace equals physical healing. At isa sa pinakamahirap ipaliwanag pero pinaka-epektibo sa lahat, ang pagnanais pa ring mabuhay. Kapag may dahilan ka pa para gumising, kapag excited ka pa sa maliliit na bagay, isang bagong luto, isang pagbisita ng apo, isang halaman sa labas, kapag may gusto ka pa, mas nagkakaroon ng lakas ang katawan mo na lumaban. May mga seniors na wala namang iniinom na gamot pero buhay na buhay pa dahil may rason pa silang bumangon. At meron ding may kumpletong gamot, kumpletong suporta pero nawalan ng pag-asa at bumibigay na lang ang katawan.
Isa sa mga madalas hindi napapansin pero napakalalim na basehan kung bakit ang ilang matatanda ay umaabot pa sa 70 o lampas. 100 taon ay hindi lang dahil sa pisikal na kalakasan, kundi sa tibay ng paniniwala. Ang mga senyor na may pananampalataya, yung hindi nakakalimot magdasal sa umaga, yung humihingi ng tawad bago matulog, yung nag-aalay ng pasasalamat kahit simpleng bagay, madalas ay may mas magaan na bitbit sa araw-araw. At sa bawat panalangin, hindi lang puso ang gumagaan, pati katawan ay lumalakas. Hindi ito katang-isip. Sa siyensya, napatunayan na ang mga taong may regular spiritual routine ay may mas mababang level ng cortisol, mas maayos ang heart rate, at mas kalmado ang nervous system. Kapag hindi ka balisa sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, mas nakakapagpahinga ang katawan. Kapag may paniniwala kang may Diyos na nagmamalasakit sa iyo, mas mataas ang tsansa mong hindi magkasakit dahil ang utak mo mismo ay nagbibigay ng signal sa katawan mo na ligtas ka, payapa ka, at kaya mong huminga ng malalim. Makikita rin ito sa uri ng pananaw. Ang matatandang may pananampalataya ay kadalasang hindi madaling sumuko. Hindi man sila perpekto, pero may tinatawag silang bahala na ang Diyos. At sa gitna ng problema, be it sakit sa katawan, problema sa pamilya o kahirapan sa pera, mas pinipili nilang kumapit kaysa sumuko. At sa bawat kapit, sa bawat araw na sinasabi nilang, "Salamat po Panginoon," may nabubuong panibagong lakas sa katawan nila. Kapag pinagsama mo ang pananalig at ang mga simpleng senyales ng sigla, gaya ng magaan pa ring paglalakad, maayos na pagdumi at kalmadong pagtulog, mas nabubuo ang buong larawan ng isang senior na malaki ang posibilidad na humaba pa ang buhay. Hindi ito dahil sa swerte, ito ay dahil sa tamang kaisipan, tamang lifestyle at tamang puso. Pati sa pagkain, makikita mo ang senyales. Ang seniors na hindi maramot sa sarili pero marunong pa rin magdisiplina ay kadalasang may mas balanced na kalusugan. Hindi nila ipinagkakait ang masarap na ulam pero alam nilang hindi dapat sobra. Marunong silang lumiban sa matatabang pagkain, umiwas sa sobrang alat at piliin ang gulay kahit pa may handang lechon. Ang disiplina sa pagkain ay senyales ng matatag na isip at masinsinang pag-aalaga sa katawan. Mapapansin din ito sa mga ugali nila tuwing may bisita o kausap. Seniors na mas gusto pa ring makipagkwentuhan kaysa manood lang maghapon ng TV. Seniors na interesado pa rin sa ginagawa ng apo o nagtatanong kung may bagong balita sa barangay. Ibig sabihin nito, active pa rin ang social center ng utak nila, yung bahagi na may pakialam pa, may curiosity pa, at may empathy pa. Kapag meron ka pa ring malasakit sa ibang tao, mas malaki ang chance na buo pa rin ang emotional wiring mo, at ito ang nagpapatibay ng loob. Hindi rin nawawala ang senyales sa mga simpleng expression. Seniors na marunong pa ring magpasalamat kahit may iniinda, na marunong humingi ng paumanhin kahit matanda na at hindi naninisi ng iba kahit nahihirapan na. Ito ang mga may dalisay na espiritu. At kapag buo pa rin ang paggalang mo sa sarili at sa kapwa, kahit tumatanda ka, ang puso mo ay hindi tumitigas. Kapag ang puso ay malambot, mas tumatagal. Kapag ang puso ay mapagpatawad, mas malayo sa biglaang atake. Dahil ang galit ay lason, ang pait ay nagpapabigat ng katawan, pero ang kabutihan, kahit simpleng dasal lang sa tahimik na sulok ng bahay, ay nagbibigay ng panibagong sigla. Makikita rin ang senyales sa mata. Seniors na kahit malabo na ang paningin, may ningning pa rin sa mata kapag may kinakausap. Yung tipo ng titig na buhay pa rin, na may kasamang ngiti kahit may pilas ng pagod sa paligid. Iyan ay senyales na ang kaluluwa ay hindi pa napupundi. Kapag may apoy pa sa loob, hindi apoy ng galit kundi apoy ng pananampalataya at pagmamahal, may dahilan pa para humaba ang buhay.
Kahit ang paghawak sa rosaryo, ang pagsindi ng kandila o ang tahimik na bulong ng "Salamat po Lord" sa bawat paggising, lahat ng ito ay bahagi ng senyales. Kapag ang isang senyor ay nakakahanap pa rin ng kapayapaan sa gitna ng karamdaman, sa gitna ng mga problema at sa gitna ng pagkawala, mas lumalakas siya. Dahil ang katawan ay sumusunod sa kondisyon ng kaluluwa. Hindi sapat na makita lang ang mga senyales. Ang mas mahalaga ay kung paano ito mapanatili. Dahil kahit pa may lakas ka ngayon, kung pababayaan mo ito, unti-unti ring mawawala. Pero kung pipiliin mong pahalagahan ang bawat maliit na senyales ng sigla, mas malaki ang tsansa mong humaba pa ang buhay na may kalidad, hindi lang haba ng taon kundi lalim ng saysay. Ang katawan ng senyor ay parang halaman sa panahon ng tagtuyot. Hindi man kasing bilis ang pagsibol, pero kapag consistent mong dinidiligan ng tamang pagkain, tamang tulog at tamang kaisipan, lalago ito. Ang mga ugat mo, puso, atay, bato at utak mananatiling matatag kahit may edad. Kaya kung ikaw ay isa sa mga seniors na nakakatulog pa ng maayos, may gana pa ring tumawa, nakakapagdasal pa ng buong puso, at may lakas pa ring gumising araw-araw ng may layunin, huwag mong sayangin. Ipanalangin mo araw-araw na manatili kang mapagpakumbaba. Dahil ang kababaang loob ay nagsisilbing proteksyon laban sa pride, inggit at stress. Kapag ang isang matanda ay marunong pa ring magsabi ng "hindi ko alam", "patawad" o "salamat", mas lumalakas ang loob niya. At kung malakas ang loob, hindi agad nadadapa sa takot, sa lungkot o sa pag-iisa. Piliin mo rin ang mga taong kasama mo. Kung palibot ka ng mga taong mapanghusga, maingay at laging nagdadala ng stress, kahit gaano ka pakalusog, unti-unti kang hihina. Pero kung palibot ka ng may paggalang, may dasal at may pagmamalasakit, mas mararamdaman mong ligtas ka. At kapag ang katawan ay nasa kapaligirang may kapayapaan, mas mabilis ang paggaling, mas matatag ang immune system at mas mahaba ang buhay. Magsimula ka sa umaga. Kapag nagising ka, huwag agad hanapin ang cellphone. Umupo ka muna sa gilid ng kama, idilat ang mata at ibulong ang "Salamat Panginoon". Iyan palang senyalis na buhay ka pa. At kung buhay ka pa, may dahilan pa. Ang isang senior na marunong magpasalamat araw-araw, kahit sa gitna ng masakit na tuhod o lumalabong paningin, ay may puso pa ring bukas sa himala. At ang puso na bukas sa himala ay madalas nakakakita ng kagalingan kahit saan. Piliin mong kumain, hindi para mabusog lang, kundi para mapalakas ang katawan. Hindi kailangan ng mahal na pagkain, ang kailangan ay yung natural, malinis at may pagmamahal sa paghahanda. Kung ang ulam mo ay may gulay, may sabaw at may kasamang dasal ng pasasalamat, bago kainin, mas marami ang sustansyang naiintindihan ng katawan mo. Dahil hindi lang laman ng plato ang binibilang ng katawan, kundi ang damdaming kaakibat nito. Kapag nagsimula ng mahina ang katawan, huwag mong isipin na katapusan na. Isipin mong paalala ito ng katawan para bumagal, magpahinga at muling ayusin ang sarili. Hindi mo kailangang sumuko. Sa halip, matutong makinig sa sinasabi ng katawan mo. Kung pagod ka, huminto. Kung gutom ka, kumain. Kung masama ang loob mo, manalangin. At kung masaya ka, ipagpasalamat mo ng buo. Huwag mong kalimutan ang mga alaala. Ang mga matatandang marunong pang ngumiti kapag naaalala ang kabataan nila o napapangiti sa simpleng larawan ng pamilya ay kadalasang may lakas pang humawak sa ngayon. Ang alaala ay hindi lang nakaraan, ito'y pinanggagalingan ng lakas. At kapag may dahilan ka pa para alalahanin, may dahilan ka pa rin para ituloy. Sa bawat araw, maghanap ka ng pakinabang sa sarili. Baka may halaman kang pwedeng diligan, may dasal kang pwedeng ialay para sa may sakit, may batang pwede mong kausapin para ikwento ang buhay mo. Kapag naramdaman mong may silbi ka pa, lumalalim ang tibok ng puso mo, hindi lang dahil sa dugo, kundi dahil sa pagmamalasakit.
At sa huli, kung natagpuan mo sa sarili mo ang mga senyales na ito, hindi mo kailangang ikumpara sa iba, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mundo. Dahil ang tunay na tagal ng buhay ay hindi lang nasusukat sa bilang ng taon, kundi sa lalim ng pagmamahal na binigay mo, sa dasal na binitawan mo, at sa kapayapaang niyakap mo. Kaya kung ikaw ay isang senior na gising pa, nakakahinga pa, nakakaramdam pa ng pagmamahal at may pananalig pa, tatagal ka pa dahil ang katawan ay sumusunod sa laman ng puso at ang pusong puno ng pananampalataya ay hindi madaling bumigay. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching and we'll see you in the next video.